sana walang kabataang Kristiyano, walang sino mang anak na nakikinig na ngayon, na kasawian o kamatayan ang maging wakas. Lahat sana ng mga anak ay maging masunurin sa magulang. Alam po ba ninyo kung ano pa ang naidudulot sa magulang? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay natutuwa na nandito naman po tayo sa ating regular show. At para po sa ating mga baguhan, sa mga newcomers po natin, tuloy po kayo sa U3. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga debate, mga religious preachings at iba pa. And for this particular one, actually we noticed sa ating channel na meron pong growing number ng Iglesia ni Cristo followers ang U3. At ito nga po ay parte ng kanilang request, yung mga INC TV shows. And we'll be talking about a very special topic dahil ito po ay in theme naman po, nasa paksa din po ng ating mga iba pang video reactions ang patungkol po sa mga anak. And actually, the past video reaction we even discussed about pag-aampon. But for this particular one, ang discussion daw po ng show na ito ang payo, ang title daw po is Dapat Igalang at Sundin ng Anak ang Magulang. Ayan, so still on the idea of respecting, honoring our parents, mga ka-U3. Sa akin po ang background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Mga ka-U3, malamang sa malamang ay alam niyo na po yan, hindi ako member ng INC, hindi rin po ako preacher, hindi ako mangaral, isa lamang po akong hamak na video reactor. Kaya posible po na maaari akong mag-agree sa aking mga napapanood at mag-disagree din po sa aking mga napapanood. Pero one thing I can guarantee is I am neutral, I am fair. So bago po tayo magpatuloy, if you like these kinds of contents, yung like nyo po, napakalaking bagay na po yan, para po sa amin, dahil po kapag nagla-like kayo, it means you are recommending this video sa iba pang mga YouTube viewers. And also maraming salamat din po pala sa mga nagsishare ng YouTube link natin sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Maraming salamat po. So, let us watch this video together, mga ka-youth. Sabayan niyo po ako. Let's go! Kumusta na po kayong muli, mga giliw naming taga-subaybay? Muli, sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, ako po ang kapatid na Arnel Solano. At ito po ang palatuntunang Ito ang Payo. Sa pagbabago po ng panahon, sa pagbabago ng takbo ng pamumuhay ng mga tao, lalo na po dyan sa pag-unlad ng teknolohiya, ang isa po sa sinasabing unang apektado ay ang sambahayan o ang pamilya. At ang isa po sa mga napupunan ngayon sa mga sambahayan ay ang pagbabago sa pag-uugali ng maraming mga kabataan. Madalas nga nating marinig na naibubulalas ng mga magulang na iba na raw ang mga bata ngayon. Ang pagbabago po ay hindi naman maiiwasan. Kasama yan sa ikot ng buhay sa mundo. Ang pagsabay sa pagbabago at pag-unlad ay kailangan dahil sa mahirap naman yung sinasabi ng iba na pag-iiwanan tayo ng panahon. Pero, ano po ang dapat tiyakin ng mga kabataan na siyang karaniwan ngang nakikitang apektado ng mga pagbabago? Dapat matiyak ng mga kabataan na hindi mababago kailanman ang kanilang pagtrato, ang kanilang pagpapahalaga, ang paggalang at ang pagsunod sa kanilang mga magulang. Kasi may mga kabataan ngayon na napupunang bumababa na po yung pagpapahalaga at pagkilala nila sa kanilang mga magulang. At ang mas malala pa, yung iba'y hindi na po kabakasan man lang ng paggalang sa kanilang ama't ina. Ni ayaw na ngang pansinin yung mga payo at saway ng kanilang mga magulang. May mga pagkakataon pa nga po kapag pinagsasabihan, mas marami pang sinasabi yung anak kaysa sa magulang. At minsan po, mas malakas pa at mas mataas pa ang boses nila kaysa sa kanilang mga magulang. Not good. Alam natin ang gayong aktwasyon ay hindi po marapat. Dahil sa hindi lamang yan labag sa mabuting asal, kundi higit sa lahat, Labag sa Biblia. ay labag po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga kabataang nakikinig ngayon, sana po mapagtuunan ninyo ng pansin itong gagawin po nating pagtalakay batay sa mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat po dito sa Biblia. At ito ang maging gabay ng bawat isa
sa mga kabataang Kristiyano. Ano po ba ang utos sa mga anak pagka ang pag-uusapan patungkol sa kanilang mga magulang? Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Kolosas. Sa 3, ang talata po ay 20, ganito ang kanyang sinasabi. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Napagtuunan po ba ninyo ito ng pansin? Ang tungkulin ng mga anak, ang sabi ng Biblia, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Gaano po kahalaga kapag ka ang anak ay matalimahin sa magulang? Ang sabi po sa atin, ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Bakit po nakalulugod sa Panginoon ang pagiging matalimahin o masunurin ng anak sa magulang? At papaano po natin matitiyak na yung pagsunod sa magulang ay magdudulot ng kaluguran sa Panginoong Diyos? Si Apostol Pablo rin ang magpapaliwanag. Basahin natin ang kanyang pagtuturo dito naman po sa Efeso. Sa 6:1 hanggang 3, ganito ang Children, kanyang obey your itinuturo parents. sa mga Kristiyanong taga-Efeso. Ito po. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon Noon. dahil ito This is ay right. matuwid. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Honor your mother and Ito ang father. unang utos na may pangako. Gawin ninyo ito upang maging mabuti para sa inyo at kayo ay mamuhay ng matagal sa lupa. Long life. Bakit po yung pagtalima sa magulang ay nakalulugod sa Panginoong Diyos? Kasi ang Diyos ang may utos na ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ituan niya ang unang utos na may pangako. So makatuwid utos ng Diyos ang nasusunod kapag ka tumatalima ang mga anak sa mga magulang. At papaano matitiyak na yung pagtalima sa magulang ay magdudulot nga ng kaluguran sa Panginoong Diyos? Yes, sinabi ng Diyos. Narinig nyo ang paglilinaw ni Apostol Pablo? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon dahil ito anya ang matuwid. Okay, before we continue yung mga ka-U3, at para po sa mga new viewers po natin, sana wag po kayong magalit. Ganito po talaga dito po sa ating show. Ito po ay reaction channel. Pinapost po natin, hinihinto po talaga natin yung mga videos po natin as we are watching it, that we are giving an instant and honest reaction. Counting recap lang po so far, no, sa mga naintindihan po natin na sinabi po rito ni Ka Arnel. Ano po? So, ang sinasabi niya po, ano ang kinakailangan na tiyakin ng kabataan? Number 1, ang pagtrato sa mga magulang. Number 2, pagpapahalaga or pagkilala. Number 3, paggalang. Number 4, pagsunod sa magulang. Ayan, sa mga kabataan natin, lalong-lalo na dyan sa mga minor de edad. Ayan, nasa rebellious stage. Medyo nagkakaisip na ng kaunti. Itong mga teenagers natin, katakuman, nung ako po ay teenager, I thought I knew everything when I was at around that age. As mentioned here in the Bible, na yung mga utos sa anak, patungkol sa pakikitungo sa kanilang mga magulang, no? Kinakailangang talimahin natin sa lahat ng mga bagay ang ating mga magulang. Sundin ang mga magulang dahil ito din ang sinasabi ng Biblia at ng Diyos, obviously. Ito nga ang kauna-unahang utos, which really tells us how important this is. Ayan. Kaya dapat sundin ng mga anak ang itinuturo at iniuutos ng mga magulang na ayon sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. At ang kahayagan ng pagsunod, yun po ang nagpapakita ng paggalang sa magulang. Kaya alam nyo, yung paggalang sa magulang, hindi lang po napatutunayan sa pamamagitan ng pagsagot ng magalang. Diba? Po at opo. Lalo na sa kulturang Pilipino, meron tayo ng po at opo Diba? Kundi, may pakikita po ang paggalang sa aktwasyon. Sa sinasabi, Behavior sa aside. itinuturo at iniuutos ng magulang. Isa pa po, bilang kahayagan ng paggalang sa magulang, ang mga kabataang Kristiyano, hindi dapat tumulad sa ibang mga kabataan na kapag ka sumapit na sa gulang, no? Ang tawag nila ron sa iba ay hustong gulang. Yeah?
yung 18 karaniwan no, sa ibang bansa. Yeah, age of O majority. kaya nakapag-aral na. O kaya ay marami nang nalalaman. O kaya kung kumikita na halimbawa, binabaliwala na yung paggabay ng kanilang magulang. Lalo na pagdating sa aspeto ng paghahanap buhay o ng pag-aasawa at iba't iba pang larangan ng kanyang buhay. Tandaan po natin, anuman ang matamo natin sa buhay na ito, saan man tayo makarating, kahit pa nga may sarili na tayong pamilya, hindi po nalalagot ang kaugnayan natin sa ating mga magulang. Maaaring hindi tayong lahat ay magulang, pero lahat tayo ay anak. Di ba? At nananatili yung pananagutan nating sumunod sa ating mga magulang. Hindi naman po kikibo ang magulang kung hindi kailangan. Tandaan po ninyo, mga anak, kapag may sinabi ang magulang, alam nila yung bagay na yun dahil maaaring nakita na nila na nangyari sa iba o kaya naranasan nila mismo at ayaw na nilang mangyari yon sa kanilang mga anak. So sa mga teenager dyan na hindi sumusunod sa kanilang mga nanay at saka mga tatay, ay, mag-isip-isip na kayo ha, dahil majority, hindi po lahat, majority naman po sa mga magulang ang kanila pong intensyon para sa inyo, no, mga kabataan, ay kabutihan ninyo, para sa inyo talaga yan. Pero syempre, kung titingnan natin yung Ephesians, diba, special yung Ephesians 6 verse 2, sinasabi doon na in the Lord, sa Diyos. So, I think i-discuss pa ito further ni Brother Arnel, na itong pagsunod sa magulang is, kumbaga, within the ambit of common sense and God's teachings, kapag ang magulang naman kasi syempre, nagtuturo sa'yo ng kasamaan, naman susundin mo pa, di ba? So, yun po ang sinasabi doon po sa verse 2. But anyway, let us continue. I like this. This is very practical. Kaya sana, makinig ang mga anak. Napakahalaga po sa Panginoong Diyos na sundin natin ang utos na gumalang at tumalima sa magulang. Ano katunayan? Naalala niyo sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa? Ituan niya ang unang utos na may pangako. Anong isa sa mga pangako? Sinabi rin, gawin anya ninyo ito upang maging mabuti para sa inyo. Sa makatwid, ang isa sa susi para maging mabuti ang buhay, ang kapalaran, para mapabuti ang isang anak, pagsunod sa magulang, paggalang sa magulang. Ano po ang kabutihang idudulot sa mga anak pagka sumunod po sila sa magulang? Pakinggan po ninyo. Puntahan natin ang nasa Kawikaan. Dito po sa 1:8 hanggang 10. Ganito po ang matutunghayan natin na itinuturo sa atin ng Biblia. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Yung pakikinig po at pagsunod sa turo ng magulang, magbubunga talaga ng mabuti sa anak eh. Bakit? Ang sabi ng Biblia, silaan niya o yung mga aral ng magulang ay magiging tali ng biyaya sa iyong ulo. Sa makatwid, biyaya ang matatamo ng mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang. Anong isa sa laging ibinibili ng magulang sa mga anak na ito'y sa ikabubuti? Biyaya ito sa mga anak. Yung mabuti. bili na kapag kaan niya ikaw ay hikayatin ng makasalanan, huwag mong tulutan. Aha. Kaya So, anong bisyo, ginagawa ng isang mabuting anak pag kami nanghihikayat? Halimbawa, mga kaibigan o yung kabarkada, kahit silang gumawa ng masama, nanunulsol halimbawa, nagyayayang maglasing, alak man yan, pinagbabawal na gamot, nang i-impluensya sa maling gawain at kultura, gaya halimbawa ng pakikipaglipin, premarital sex,
o gumawa ng iba pang mga paglabag. Ang mabuting anak, maninindigan siya na sundin ang sinasabi ng kanyang magulang na ayon sa itinuturo ng Biblia, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Maninindigan siya ron. Dapat ang isang kabataang Kristiyano'y marunong manindigan sa tama. Anyway mga ka-youth, so far gusto ko lang po mabigay ng kaunting insight dito. Kasi as it was mentioned din po sa past video reactions natin, I think the issue here is hanggang kailan nagiging magulang ang magulang? Magkapareho ba ang scope ng influence nila kapag tayo ay nasa poder nila o hindi na? How important is it to really follow what they say? Diyan po kasi magdodraw yung line ng boundary mga ka-youth And I would like to know kung ano po yung level, ano po yung limits ng influence. Kasi pwede din po kasing sabihin na habang may edad na yung isang bata, diba? Technically, syempre bata naman po tayong lahat. Pero ang punto po doon is kapag nasa hustong edad na po, may mga sarili na din po yung freedom, may mga sariling kumbaga desisyon sa kanyang buhay. Na sa kanyang judgment ay tama. Sometimes po kasi mayroon po mga parental disagreement sa mga desisyon sa buhay ng isang anak. And sa totoo lang po mga ka-youth, iba naman po ay nakikialam na rin po talaga nagmamanipulate. So alam ko po na may mga nakaka-relate po dyan dahil sa totoo lang ito po isang parte ng toxic na Filipino culture sa family. Gusto ko din po i-mention while yung mga kids po na nakikita natin na malamang ay napapariwara, sometimes you will be asking, saan yung mga magulang nito? Anong uri ng parenting ang naituturo sa kanila? Kasi it all still boils down to the quality of the teachings and upbringing mga ka-youth. Madalas po ang mga nakikita natin mga kabataan kung yun po ay nalulong sa sugal, sa mga kasamaan, sa mga pagnanakaw at iba pa, reflection po kasi yan ng mga leksyon at pagtuturo na meron sila sa kanilang mga household mga ka-youth. And given na siguro sabihin na natin na ang mga magulang din ay walang alam sa tamang pagpapalaki ng kanilang mga anak, sabihin na natin na walang solid na foundation ng moralidad, we're expecting din na most likely mga children po ay ganun din. So naalala ko po yung mga sinasabi ng nanay ko dati, children learn what they live. Yung mga nakikita nila na mga bagay-bagay sa paligid, yung isa pang commercial na naalala ko tuloy dati, di ba? Sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. Ayan, so sana po ay maging ehemplo din tayo. Ako po, magulang na rin po ako. We need to be good role models to our children, mga ka-youth. Anyway, let's continue. Yun ang makabubuti. Hindi ba makabubuti at maituturing na malaking biyaya kahit mismo sa kabataan, di ba? Kung wala siyang masamang bisyo, hindi siya nasasangkot sa mga masamang gawain at sa mga masamang kasamahan, di ba? Kaya payapa ang kanyang buhay kapag wala yung mga ganyang masasamang gawain. Hindi po ba? Tangi diyan, ano pa po ang biyayang tatamuhin ng mga anak kapag po naging masunurin sa magulang? Pakinggan ninyong sinasabi. Dito sa Kawikaan pa rin, sa 6 naman, ang mga talata po ay 20 hanggang 23. Ganito ang itinuturo sa atin ng Biblia. Anak ko, sundin mo ang mga utos ng iyong ama at huwag mong kaliligtaan ang turo ng iyong ina. Itali mo sa iyong puso magpakailanman. Ikwintas mo sa iyong leeg. Papatnubayan ka ng mga ito sa iyong paglakad. Babantayan ka sa iyong pagtulog at mangungusap sa iyo pagkagising mo. Sapagkat ang mga utos na ito ay ilaw, ang turong ito ay liwanag, at ang mga pagtutuwid ng disiplina ay siyang patungo sa buhay. Ang turo po ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng mga magulang ang siyang papatnubay sa paglakad ng isang tao o tumutukoy sa pagdadala ng pamumuhay ng isang anak. Yun anya ang magbabantay sa iyo, sa iyong pagtulog, mangungusap sa iyo pagkagising mo, sapagkat ang mga utos na yan ng Panginoong Diyos na itinuro ng mga magulang sa mga anak ay ilaw at liwanag. Kaya ang anak na sumusunod sa utos ng kanyang ama at hindi humihiwalay sa turo ng magulang, tiyak na mapapanuto ng landas. Malalayo sa pagkapariwara. Mapapabuti talaga. Hindi lang yan. Ano pa po
ang biyayang idudulot sa anak ng kanyang pagsunod sa mga itinuturo ng magulang. Pakinggan ninyo yung sinasabi dito sa Kawikaan sa 3:22 hanggang 24. Ito naman ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay. Ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Ang anak po na masunurin sa magulang, tiniyak ng Biblia, magiging tiwasayan niya ang lakad. Panatag ang ganyan. Di po ba? Kaya panatag din ng magulang kapag ka nakikita yung anak na masunurin sa mga kautusan ng Panginoong Diyos. Hindi nag-aalala. Hindi kakaba-kaba. Di ba? Na kapag ka hindi nakikita yung anak, kapag ka yung anak ay nasa ibang lugar o kaya kasama ng mga kaibigan. Kasi alam ng magulang na kahit hindi niya nakikita yung anak niya, hindi yun lalabag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang anak naman, dahil sa walang paglabag na ginagawa, sabi ng Biblia, pagka ikaw anya'y nahihiga, hindi ka anya matatakot. O, di ba? Ikaw anya ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Yeah. Kasi nga, wala siyang alalahan Wala siyang pinangangambahan. Dahil sa wala naman siyang ginagawang mali at ginagawang masama. Kahit sa mga pagkakataong hindi nakatingin ang kanyang magulang. Kaya inuulit namin, dapat sundin ng mga anak ang itinuturo ng mga magulang na ayon sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Gaanong pagtatalaga po sa pagsunod sa turo ng magulang ang hinihingi po sa mga anak. Ang binasa ko kanina ay 3:22 hanggang 24. Ang babasahin ko ngayon ay nasa talatang 21. Anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Gaanong pagtatalaga po sa pagsunod sa turo ng magulang ang hinihingi sa mga anak? Ang sabi, anak ko, huwag anya silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Kaya, huwag nating hihiwalayan. Mga kabataang nakikinig, huwag ninyong hihiwalayan ang mga payo at ang mga saway ng ating mga magulang. Kahit saan po kayo makarating. Kahit sino ang makasalamuhan ninyong tao sa buhay na ito. Ano po ba ang babala sa mga anak na susuway, lalapastangan sa magulang? Pakinggan ninyo yung sagot. Ayun na. Pag di tayo Sa sumunod. Deuteronomio 27, ang talata ay 16. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Inyo pong pakinggan. Sumpain yaong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. Halak ka. At ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Napansin So po be ba it. ninyong sinasabing ito ng talata ng Biblia? Hindi maliit na kasalanan yung Sumpa, paglapastangan sa magulang. Ang sabi, sumpain sila anyang sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. Kaya sumpa ang nakaamba sa mga anak na sumisira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina o naging lapastangan sa magulang. Kabaligtaran ng pangako sa mga anak na masunurin. Di po ba?
So mga ka-youth, no, kung titinan po natin ang lohika ng Biblia dito, parang carrot and stick sa political theory, ano po, na ito yung matatanggap mo kapag ikaw ay naging mabuti. Merong mahimbing ang tulog mo, haba ang iyong buhay, marami kang blessings na matatanggap, di ba? Pero on the other side, ano, kapag hindi mo sinunod, kapag ikaw ay naging lapastangan, siniraan mo ng puri ang iyong tatay, iyong nanay, susumpain ka. So makikita natin mga ka-youth, kumbaga yung opposites, no, sa mga kids dyan na nakikinig, sa mga teenagers natin. Ayan, sana ay nakikinig at nagtitake note din kayo. So respetuhin natin ang ating ina. Ilaw siya ng tahanan, sabi ni Francis Magalona sa mga kababayan. Bigyang galang ang ama at ang payo niya ang susundan. Ayan. So, dalawa yun ha. But anyway, I think very clear naman po so far. No? At saka ngayon po, mas naintindihan ko po yung title ng palabas. Ito ang payo kasi talagang payo po talaga. No? Practical living, practical tips. I really like this so far. Very minimalistic. Naka-fixed camera setup lang po si Brother Arnel. But I'm guessing this is part of the radio broadcast kasi nakasabi po sa ating file name dito, INC Radio DZEM 954. Ayan. So anyway, let's continue. At marunong gumalang sa magulang. Kaya pipili lang kayo pagpapala o sumpa. Ang hindi pagsunod, ang hindi paggalang, ang hindi pagtalima sa magulang na nagtuturo ng ayon sa utos ng Diyos ay masusumpa. Yung masunuring anak, yun ang pagpapalain. Alam nyo nung panahon sa bayang Israel, nung panahon nila, di ba? Napakabigat na parusa ang iginagawad sa mapanghimagsik na anak. Yung ayaw makinig sa kanyang magulang. Ayan na. Yun binabato hanggang sa mamatay. Capital punishment. Grabe naman. Parusang kamatayan. Mababasa po nyo yan sa Deuteronomio sa 21, 18 hanggang 21. Baka sabihin nyo, noon yun. Iba na ngayong panahon Kristiyano kasi nagbabago nga ang panahon. Sa panahon natin ngayon, nasaklaw ng panahong Kristiyano, tiniyak din ng ating Panginoong Jesucristo. Ang manungayaw sa ama at sa inay, mamamatay na walang pangsala. Yan ay mababasa natin sa Mateo sa 15:4. Anong itinuturo nito? Nag-iba man ang panahon, pero namamalagi yung kautusan ng Diyos. Kaya namamalaging napakabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos ang paglapastangan ng anak sa kanyang magulang. Ano po ang nais naming bigyan diin sa mga nakikinig ngayon? Sana walang kabataang Kristiyano, walang sino mang anak na nakikinig na ngayon, nakasawian o kamatayan ang maging wakas. Lahat sana ng mga anak ay maging masunurin sa magulang. Alam po ba ninyo kung ano pa ang naidudulot sa magulang? Ng pagkakaroon ng mabait, matalimahin at masunuring mga anak? Pakinggan ninyo ang sinasabi po dito po sa Kawikaan sa 23, ang mga talata naman ay 24 hanggang 25. Ganito po ang nakasulat. Ang ama ng taong matuwid ay tigib ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Sa mga kabataang nakikinig ngayon, wala pong ibang hinahangad ng mga magulang kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. Yun ang kanilang sinisika. Sana ay suklian naman ng anak ng mabuti at masunuring asal. Sapagkat yon ang magbibigay katiyakan at kapanatagan sa mga magulang na pagpapalain ng Diyos ang kanilang mga anak dahil sa naninindigan sa pagsunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Sana po nakatulong sa mga sambahayan ang mga tinalakay po nating ito. Muli po ay malugod namin kayong inaanyayahan na magpatuloy sa pagsusuri at pakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Kasi hangad po namin
matamo ng ating pamilya ang mga pagpapala ng Panginoong Diyos, higit sa lahat yung kapalaran na pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. At patuloy po sana ninyong paunlakan ang paanyaya ng mga kapatid namin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na isinasagawa kahit online, lalo kung nasa panahon ng quarantine at lockdown. Meron po niyan. O kung dun sa medyo maluluwag na, may mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa mga tahanan ng mga kapatid namin o sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong mga tahanan. Kung gusto po ninyong online, mas madali sa inyo, pwede po kayong makipag-ugnayan. Kung gusto nyo sa amin, kung wala kayong kakilala, dito po sa INC Radio, sa pamamagitan po ng aming email address na dzem954@incradio.org. O kaya, ay sa palatuntunan ito mismo, sa email address na itoangpayo@incradio.net. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Okay mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon at malamang sa malamang yan sa ating pong mga taga-subaybay na nakikinig po sa mga INC programs. Ang itatype niyo po dyan, bitin. Ano po? Pero yun nga po, now I understand yung title nga ng palabas na ito ang payo, very fitting. Dahil para sa akin, napakagandang segment no sa radio, I understand INC Radio. Ito ay diretsa at may pagpapaliwanag po mula sa Biblia. Siyempre sa kumbaga tamang asal. I actually like how Brother Arnel used the word actuasyon, no? So actuations, ating behavior, yung ating gawain bilang mga bata, bilang mga teenagers, ayan, lalo na sa ating mga bagets na nakikinig po sa atin, no? So nakita nyo naman, merong kabutihan kapag tayo sumunod, merong kasamaan din. In fact, sumpa at kamatayan at kasawian pa, no? Ang posible nating makuha kapag tayo ay isang kabataan na hindi sumusunod sa ating magulang. Sinira ang puri ng ating magulang o naging lapastangan, mga ka-U3. Ayan! At saka, take it from me na dumaan din sa pagiging isang teenager. Akala ko nung mga panahon na yun, alam ko na ang lahat. Ang totoo po talaga niyan, with knowledge, with age, with years of experience, then we really truly learn more about life. So a recap, tiyakin ninyo mga kabataang Kristiyano, mabuti ang trato, nagpapahalaga at may pagkilala sa inyong mga magulang, meron kayong paggalang at sumusunod kayo sa utos o sumusunod kayo sa mga sinasabi ng inyong mga magulang. Ayan, sana ang aking anak kapag nagkaroon na siya ng mas kumbaga malay sa mundo dahil bata pa po yung anak ko, sana ay wag na din kalimutan itong mga same na mga payo na ito na nasabi po sa ating show. But anyway mga ka-U3, this ends our episode for today. Please comment below what do you think. Please comment below dahil lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. You can watch that video over there. You can watch this playlist over here. Kung ikaw ay baguhan, click ka na ng subscribe para lagi kang updated kapag tayo ay nag-upload sa U3. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!